muna natin yung salitang dream. Sige po. So, according to dictionary.com, ayan, it is a condition or achievement that is longed for. Ito daw yung gustong-gusto mo na mangyayari sa buhay mo, ito yung gusto mo na ma-achieve mo, or according to Merriam-Webster Dictionary, something that you have wanted very much to do, to be, or have for a long time. Ito daw yung gustong-gusto mo na mangyari sa'yo, gustong-gusto mo na magkaroon sa'yo, o gustong-gusto mo rin for a long time. Okay? So, dreams po, these are not merely at hindi naman ito yung resulta lang ng mga nangyayari sa atin sa buong araw, tapos yun yung mapapanaginipan natin sa gabi. That's not it. Ang dream po, ito po yung kung ano man yung gustong-gusto natin na mangyari po sa buhay natin. Ito yung kumbaga nag-fire up sa puso po natin. Diba? Na talagang sobrang nagsasaturate sa soul natin at nag-motivate po sa atin para, of course, gawin po yung the best natin with that dream that we have. Okay? So, sino po dito ang may pangarap? Amen. Praise God. Lahat po tayo may pangarap, no? Nagpapasalamat naman ako sa Panginoon kasi lahat naman po talaga tayo itininamin niya ng pangarap po sa ating mga puso. So, lahat po ng tao may mga pangarap, di ba? Yung iba pangarap yumaman, yung iba pangarap maging artista, pero naniniwala ko lahat dito artista eh. Amen, Kelviner? Amen, di ba? Yung iba naman po, pangarap po nila na magkaroon ng malalaking negosyo, yung iba naman po, pangarap po nila na makapangasawa ng 4M. Alam niyo po ba yung 4M? Nung bata po ako kasi lagi ko narinig sa mga kaibigan ko yan eh. Pag-asawa ka ng 4M, matandang mayamang madaling mamatay. Diba? Para ipapamana daw sa iyo yung kayamanan. Ano ba? Yung ba naman po, pinapangarap ka? Diba? Diba? Kasi sabi nila, yung pangarap daw, minsan pag-unlad. Madalas daw ikaw. Diba? Bumabanat mo lang ganun yung iba. So, kung tutuusin, napakarami po talagang maaaring maging pangarap ng isang tao. At higit po doon, napakarami po ng maaaring maging malaking pangarap ng isang tao. So ako po personally, since nung bata pa po ako, ang pinakamalaki ko po talagang pangarap ay yung magkaroon po ng sarili kong foundation. Hindi po yung sa mukhaan. Na-achieve ko na po yun sa totoo lang. Yung gusto ko po ay yung foundation po na makakapagbigay po ng scholarship dun po sa mga tao na hindi po kaya makapag-aral, tapos dun sa mga tao na hindi makapagpagamot. So ganun po sana yung gusto ko in the future. But if I'm going to look at myself, kung titignan ko lang yung sarili ko sa ngayon na ganito yung sitwasyon ko, parang imposible. But if I'm going to look at my God and His plans for my life, well, I guess, and not really guess, but I believe that it is possible. Amen po? So tayo, maaaring nang kung meron tayong mga pangarap na napakalaking pangarap, kung titignan natin yun, parang imposible mangyari to. Diba? Pangarap kong maging artista, imposible mangyari. Di ba? Minsan iniisip niyo ganyan. Pero wag po kayo mag-alala. Kung si Lord po ang nagtanim niya sa puso ninyo, sigurado po talaga na ma-achieve niyo yan. Tiwala lang kayo. Di ba? So, bago po tayo magpatuloy, maaari ko po ba kayong kwentuhan? Okay lang po ba kayo? Okay lang po ba? So, I just want to tell you the parable of the dream giver. So, maaari yung iba po, alam na to, maaari yung iba, nasabi ko na rin po kasi ito sa iba kong mga preaching, pero napakaganda po kasi nito. So, this is the parable of the dream giver. So, once upon a time, okay lang po ba kayo makinig mga bata? Joke lang. So, once upon a time, in the land of familiar, there lived a nobody named Ordinary. Ano daw? Diba? So, sa land po ng familiar, meron pong mga nobody po ang tawag sa mga taong nakatira doon. At ang bida po sa kwento po natin ay si Ordinary. So si Ordinary po, base po sa salita o base po sa pangalan niya, obviously, napaka-ordinaryo po ng buhay niya. Paulit-ulit lang po, gigising sa umaga, papasok sa usual job niya, uuwi sa bahay, uupo sa recliner niya, manonood sa box niya na parang po sa atin, tinatawag po natin na TV. After niyan, matutulog, gigising sa umaga, o kung magkakaroon man ng pagbabago, minsan pupunta siya doon sa bahay ng best friend niya, or pupunta siya doon sa bahay ng pamilya niya. Pero, kung mapapansin nyo, sobrang routinary na lang yung naging buhay niya. Paulit-ulit kumbaga, nakakabinisan. Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay ni Ordinary. Pero po, one day, nagising na lang siya na meron na palang ibinigay na big dream sa kanya si Dream Giver. Si Dream Giver po, siya po yung bumibisita sa bawat tao doon sa lugar nila at nagbibigay ng malalaking dream sa bawat isa. So si Dream Giver, binigyan siya ng dream na, sabi doon, he is meant to be a somebody and he is meant to do something great. So ganun yung dream na itinanim ni Dream Giver sa puso niya. So,
siya, sobrang naging excited siya. Kaya ang ginawa niya, sinabi niya to sa best friend niya. Pero ang sinabi niya sa best friend niya, ang nangyari, diniscourage pa siya. Sabi niya, susundin ko ba talaga yung dream na yan? Komportable ka na dito eh. Diba sanay na sanay ka na dito? Iiwanan mo pa ba dito? Diba? So, medyo na-discourage to si Ordinary. Kaya lang, so, nung pumunta naman siya sa parents niya, nakausap niya yung tatay niya, sabi niya, yung tatay niya daw, he once had a dream like that too. Nagkaroon din daw pala ng ganong pangarap yung tatay niya. Kaya lang ang nangyari yung tatay niya, he did not pursue it. Kaya ang nangyari, hindi niya na-achieve yung dream niya. At sa bawat bisita ni Dream Giver, sa mga nobody, nagkakaroon ng isang feather, long feather dun sa window pane nila. So yung sa tatay niya, ang nangyari, naging abo na lang dahil hindi niya na-achieve yung dream niya. So si Ordinary, naisip niya, ayokang mangyari sa akin yung nangyari sa tatay ko. So he pursued his dream. His dream that is burning so high in his heart, kaya ang ginawa niya, kahit na mahirap, pinursued niya yung dream niya. So on his way to the borderline, yung borderline po kasi kumbaga parang ito po yung comfort zone. That is the lane of the comfort zone in their land. So nung nandun na siya sa borderland, nakita niya yung mga border bullies. Meron po mga border bullies at yun po yung mother niya, yung uncle niya, yung best friend niya, at yung landlord ng familiar. So, itong mga tao na to, ayaw siyang palisin. Kasi iniisip nila na kapag umalis si Ordinary, magkakaroon ng problema sa routine nila. Magkakaroon ng problema dun sa comfort zone nila, mas-shake. Kasi nga, dahil si Ordinary, nakasanayan na po nilang kasama, masisira yung routine sa buhay nila. Pero kahit yun po yung nangyari, si Ordinary, he still pursue his dream. Dahil nga po, napakalaki yung dream na itinanim ni Dream Giver sa kanya, he pursued his dream. So, he went on, diba? Marami pong mga marami pong mga nangyari sa kanya. Napunta siya sa wasteland, napunta siya sa kung saan-saan, umarap siya sa iba't ibang mga higante, na dahil po doon minsan, iniisip niya, ayoko na, gusto ko na mag-give up. Napakahirap pala talagang iwanan yung comfort zone ko. Pero every time po na naiisip niya yun, si Dream Giver, palagi rin pinapaalala na napakalaki ng dream na itinanim ko sa'yo. Palagi rin po siya binibigyan ng kalakasan ni Dream Giver in any way that he can. So kaya po doon, nagpatuloy po si Ordinary sa kanyang journey. So, in the land of anybody, nung nakarating na po siya sa land ng anybody, akala niya, doon na tutuparin ni Dream Giver yung dream niya. Kaya lang, nagulat siya ng pagdating niya doon kasi yung mga tao, yung lugar na yun, sobrang maputik, sobrang magulo, walang katahimikan kasi maraming mga higante na naroon. Pero, sabi niya, is this really the dream that you want me to do? Tinanong niya sa Dream Giver. So, at first, hindi siya nagkaroon ng resulta, hindi siya nagkaroon ng sagot. So, ang ginawa niya, tinulungan niya lang yung mga tao. But as he helped the people, hindi niya napansin, unti-unti na pala tinutupad ni Dream Giver yung dream niya. At alam niyo po ba yung dream niya? It is to build a white castle. Yung white castle po na sobrang ganda, sobrang elegante, hindi niya alam na sobrang pagtulong niya sa mga tao, nagagawa na pala nila yun. After they built that castle, doon nilang naalala, ito pala yung dream na binigay sa akin ni Dream Giver. And then after that, natupad na yung dream na binigay ni Dream Giver po sa kanya. So, katulad po ni Ordinary, it's just like us, di ba po? Na napakarami pong maaaring magsabi sa atin na, ay, parang ako yun ah. Kapatid, dahan-dahan lang. Tinamaan ako. Diba? Maaari sabihin natin na parang ako nga talaga yan, si Ordinary. But Ordinary had an extraordinary dream. Diba? Yung si Dream Giver, he has planted a big dream in the heart of Ordinary. I believe na hindi lang kay Ordinary, kundi sa bawat isa po sa atin. Diba po? Si Ordinary is just like us, diba? Na noong una natakot talaga na umalis na sa comfort zone niya. Kasi nga naman, ba't ka pa naman aalis? Komportable ka na. Diba po? Pero dahil na sobrang laki nung dream na ibinigay sa kanya ng Dream Giver, then he still pursued his dream. So ano nga po ba yung makikita po natin dito sa kwento ni Dream Giver? Yeah. So what could we learn in his story? Una-una, God is our Dream Giver. Of course, diba? The Dream Giver is our God. In case of Ordinary, si Dream Giver ay nagbigay ng dream sa kanya. So sa atin po, tanging ang Panginoon lang po nagbibigay po sa atin ng malalaking mga pangarap. Amen po. So pangalawa po, Ordinary is just like us. This is what I am talking about earlier. Ito po yung sinasabi ko na si Ordinary. Katulad lang din naman natin eh. Diba? Mga ordinaryong tao, yung mga taong takot na umalis sa comfort zone. Pero just like Ordinary, we were meant
to have or to take an extraordinary journey because of our God who has planted a big dream in our hearts. Amen? Ulitin ko po, katulad po tayo ni Ordinary, di ba? Katulad po tayo ni Ordinary na binigyan ng Panginoon ng napakalalaking pangarap. So we have to take an extraordinary journey na kailangan natin kalimutan yung ordinaryo nating pamumuhay. Amen po? Gising pa po ba kayo? Amen. Amen po. Ayan. So magpatuloy po tayo. Si Dream Giver po, o yung Lord po natin, He is in the business of turning a nobody into a somebody. Naniniwala po ba kayo doon? Katulad po na ginawa niya kay Ordinary, si Ordinary was just a nobody before. Diba? Pero si Lord, transform siya from just a nobody to a somebody. At kung kaya gawin ng Lord dyan kay Ordinary, of course, kaya niya rin gawin sa iman. Diba po? So, eto po, ginagawa po ito ni Lord because it is a part of His plan. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, natin po ba? Yeah, so sabi po doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So ang Panginoon, siya yung merong mabuting plano sa buhay mo. At itinatanim niya yung bawat malalaking pangarap sa puso mo kasi yan yung parte ng magandang plano niya para sa iyo. Amen po? So, number 3, a big dream will cause you to act and to leave your comfort zone. Ayan po. So, dahil nga napakalaki ng dream ni Ordinary, kailangan niya umalis sa comfort zone niya. Diba? Kung maliit lang naman yung dream niya, bakit niya pa kailangan umalis sa comfort zone niya? Bakit niya pa kailangan umalis sa land of familiar? Diba po? So, because of it, he had to leave his comfort zone. Because if he's not going to do it, nothing will happen to the dream that he has. Diba? Walang mangyayari na sa pangarap na meron siya kung hindi siya aalis. So, a dream without acting on it will only be a daydream. Uulitin ko po, kapag ka po ang pangarap nyo, hindi nyo inaksyonan, magiging panaginip o kaya magiging pangarap ng gising lang po yan. Diba magiging team song niya yung kanta ng AGs? Ano po yan? Nananaginip ng gising. Ayaw ko na. Diba naginip ng gising nakatulala sa hangin? Ganyan na magiging team song ng buhay niya. Gusto niyo po ba yun? Ay, gusto yata nila? Gusto niyo ba? No. Diba po? So, dapat po tayo, if we have this big dream in our heart, then let's leave our comfort zone. Huwag na po tayong tumanganga. Diba po? Naniniwala po ba kayo doon? Opo, naniniwala po kayo doon. Sige po. Pasensya na po kayo kung ini-istorbo ko po kayo. Ayan. So, ayun na po, ayun yung magiging simsong ng buhay nyo. Kung hindi nyo tutuparin o kung hindi nyo ipupursue yung mga pangarap na meron kayo. Marami po sa atin yung may mga pangarap. Tama po ba? At marami po sa atin yung may malalaking pangarap. Dahil naniniwala po ako, lahat po tayo ay tinaniman ng Panginoon ng malalaking pangarap po sa puso po natin. Pero, yung iba po, ang ginagawa na lang po ay naghihintay na lang po na mangyari po yung pangarap na meron sila. Diba? Parang ganito lang eh. Parang yung ginawa lang ni Juan Tamad, humiga, ngumanga, hinintay ang bunga na bumagsak. Diba? Parang ganun yung gusto gawin na lang ng bawat, yung ng iba sa atin eh. Diba na, Lord, laki ng pangarap mo sa akin, Lord ah. Gawin mo nga. Diba? Parang ganun na lang, na hinihintay na lang na mangyari sa kanila without acting on it. Diba sabi nga po sa James, nakalagay po ba dyan, chapter 2, verse 26, "As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead." Diba? Nananampalataya ka man na kaya to pa rin dream giver o ng Lord, yung pangarap mo, kung hindi ka naman na-action, aba, patay na yung pangarap mo. Walang mangyayari dyan. Diba po? So if you have this big dream in your heart, then act on it and leave your comfort zone. Hindi mo ma-actionan yung dream na meron ka kung nandiyan ka lang lagi sa comfort zone mo. Diba? Kung gagawin mo lang ng gagawin, yung ginagawa mo before, aba, wala rin mangyayari sa'yo. So you need to act and you need to leave your comfort zone. Number 4, oppositions will come or arise as you pursue your dream. Katulad po ni Dream Giver, nagkaroon siya ng border bullies. Nagkaroon siya ng opposition at katulad din po natin siya. Diba? Na every time we have this big dream, nagkakaroon talaga ng opposition, i-expect nyo na po yun. Natural po yun. Huwag na po kayo mag-iiyak kay Lord, Lord, bakit gano'n? Ang dami nag-o-oppose sa dream ko. Gusto ko lang naman maging artista, Lord. Diba? Baka naman kasi iniisip ng iba, hindi ka bagay mag-artista. Diba? So, ganun po talaga. Magkakaroon po talaga tayo ng opposition sa bawat dream na meron po tayo. Okay? So, whenever we dream, especially the bigger ones, oppositions will surely arise. Diba? Hindi lang po kasi yung comfort zone po natin yung nasi-shake every time we have this big dream and every time na gusto po natin i-pursue to. Nasi-shake din po yung comfort zone ng mga tao nakapaligid po sa atin. Katulad po na nangyari sa mga tao nakapaligid po
sa'yo, hindi na nangyari kay ordinary, nangyari din po ito kay Jose. Kilala niyo po ba si Joseph the Dreamer? Yan. So si Joseph the Dreamer po, siya po yung pinaka-nakaranas po ng lahat ng ito. Diba? Sabi nga po, sa Genesis chapter 57 verse 5, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Noong una po, talagang hate siya ng mga brothers niya. Kaya lang, nung pinanggit niya yung pangarap niya, lalo silang nagalit kay Jose. Diba po? Bakit nga po kaya? Sabi po sa, gagawin po. Yeah, sabi po sa Genesis chapter 37 verses 6 to 8, he said to them, listen to this dream I had. We were binding sheaves of corn out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered round mine and bowed down to it. His brother said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. And drop down po, sabi po dyan, then he had another dream and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, what is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? So, sabi po dyan, si Jose po, nagkaroon po siya ng panaginip. So, kung summarize po natin, ang ibig sabihin ng po ng panaginip niya, magiging higher po siya above his brothers and as well as his mother and his father. So, nung narinig po yun ng kapatid niya, nung narinig yun ng tatay niya, nagalit sa kanya. Kasi iniisip, ayos to ah. Mas matanda ako sa kanya, pero gusto pa na maging mas mataas sa akin. Kaya lalo pong nagalit sa kanya, yung mga kapatid po niya. So, oppositions arose. Nagkaroon po ng maraming opposition nung binanggit niya po yung panaginip niya o yung dream na binigay sa kanya ni Lord. So, indeed, Joseph had a big dream. An extraordinary dream. At although napakarami pong opposition na nangyari, di ba po, pinulfill naman po ng Lord yung magandang dream na pinangako niya kay Jose. So, minsan po, kapag sinasabi po natin sa ibang mga tao na napakalaki ng pangarap natin, hindi sinasabihin natin, ambisyoso naman to. Ambisyosa, di ba ginaganya ka pa minsan? Di ba? Matulog ka na lang ulit. Di ba ginaganyan pa tayo minsan? Pero tandaan niyo po na kahit sabihin man po nila na nahihibang tayo, kung ang Lord po ang nagtanim ng dream na yan, ng pangarap na yan sa puso mo, kayang-kaya niyang i-fulfill yan. Diba? Katulad ng ginawa niya po kay Jose. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Kung Lord ang kasama mo sa pangarap na yan, then sigurado po na ang Lord din ang magtutupad niyan. Amen po? So lastly, number 5, giants will arise. Ayan. So katulad din po na nangyari kay Ordinary, napakarami niya po higanteng kinaharap. Nakaharap niya yung giant of greed, giant of loss, giant of fear, and kung ano-ano pang higante. Para po ma-achieve niya yung dream po niya. So katulad po ni Jose, ay katulad po ni Ordinary, ganoon din po nangyari kay Jose. Ang dami niya po mga higanteng kinaharap bago niya na-pursue o na-fulfill yung dream na pinangako sa kanya ng Panginoon. Many giants tried to stop him from fulfilling his dream. Diba? Ano ba nangyari kay Jose? Unang-una, galit na galit sa kanya mga kapatid niya. Diba? Dahil nga po sa galit nila, inihulog siya sa balon. Ano ba nangyari? Ibinenta siya ng hubad bilang alipin. Ano po nangyari pagkatapos po nun? Napagkamala siyang rapist, nakulong siya. Pero, sa nangyari po ba na yun? Napigilan po ba yung magandang plano sa kanya ng Panginoon? No. Diba? Ang nangyari pa, the Lord used every oppression to turn it into an opportunity. Diba? Ginawa ng Lord yung oppression sa nangyari sa kanya maging opportunity. So kung nagawa ng Lord yun, kayo say, how much more sa'yo? Maaari mo nakakaranas ng maraming higante ngayon. Higante ng kawalan, higante ng takot, higante ng kung ano-ano man. Pero tandaan mo, ang Lord natin higit na mas malaki sa higanteng kinakaharap mo. At kung kaya niyang gawin yun kay Jose, imposible hindi niya rin kayang gawin niya sa'yo. Isa lang po yung Lord na pinaglilingkuran natin. And our God is an immutable God. Ibig sabihin po, ang Panginoon po natin, hindi siya nagbabago. Kung ano yung ginawa niya noon, kaya niya gawin ngayon. At paniwala ka kapatid, kung ano yung ginawa niya kay Jose, kung ano yung ginawa niya kay David, kung ano yung ginawa niya sa mga tao na makikita mo sa Biblia, ganun din yung kaya niya gawin sa buhay mo. Amen po ba doon? Hindi po ba natin papalakpakan ng Panginoon dahil pagsubok na pagdaanin, but always remember that the Lord can turn all your trials, your tests, your testings into something good. Diba? Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, for all things work together for our good. Ayan. So, it may be easy to dream. Diba? Napakadali naman talagang
tayong mangarap, pero hindi naman po madali. Natuparin yung pangarap na meron po tayo. Diba? Sabi nga po sa passage natin for tonight, if you're going to look back into it, na sabi po doon, our God, pakibalik niya po. Sige pa, pakibalik po. Medyo matagal pa ba? Basahin ko muna. Now Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power, God is at work within us. Ganyan yung Diyos sa pinaglilingkuran natin. Na bagamat ay sabihin natin na, Lord, sobrang laki ng panaginip. Kung totoo ba talaga, ano ba naging sorry, ng pangarap, kung totoo ba talaga to? Mangyayari ba talaga to sa atin? Pero sabi nga our Lord is able to do more than all we ask for Him. Ibig sabihin, ang Lord, kayang-kaya niya na ibigay yung higit pa sa hinihingi mo sa Kanya, yung higit pa na hini-imagine mo. So, ibig sabihin, kung malaki yung dream mo, siguradong kayang-kaya rin i-fulfill ng Lord po natin yan. Yan. So, once po, na malaki po yung dream natin, at mukhang imposible po naman tupad, sigurado po na talaga na sa Lord nagmula yan. Kasi, isipin niyo na lang kung maliit yung dream mo, kakailanganin po ba si Lord na ito pa rin yung dream na meron ka? Of course not. Di ba po? Sabi po ng mga tao, wala nang libre sa mundo. Pero I don't believe in that. Meron pa rin po libre, at yun po ang mangarap. Di ba po? Kaya na po ang problema po sa atin, madalas tinitipid pa natin yung sarili natin, libre na nga lang mangarap, tinipid mo pa sarili mo. Di ba? Ang nangyayari, pangarap mo lang makaraos. Hindi mo pangarap na umunlad yung buhay mo para makatulong ka rin sa ibang tao. Di ba? Pangarap mo lang na magkatrabaho. Hindi mo pinangarap na ikaw yung pagmula ng trabaho. Diba? Pinangarap mo lang maging pogi. Diba? Ay, hindi na. Yun. Pinangarap mo lang pogi, hindi mo pinangarap na kabuling ka. Diba? Yung mga ganang bagay. Pero kung tutusin po, kung nilinin natin, in a serious note, ganun tayo madalas. Diba? Na libre na nga lang mangarap, tinitipid mo pa sarili mo eh. Ayun na nga lang yung libre dito sa mundo, tinitid mo pa ang sarili mo. Di ba po? So kung ako, advice ko lang sa inyo, mangarap na kayo ng malaki, libre naman yan eh. Di ba po? So, ayan. Going back, the more you dream big, the more you exhibit big faith. Di ba po? So, kung mas malaki yung dream mo, ibig sabihin, mas malaki rin yung pananampalataya mo. Bakit? Kasi kung imposible mangyari sa buhay mo yan, at nananampalataya ka, ibig sabihin meron kang great faith. Tama po ba? Tama po? Amen. So, I encourage you to continue dreaming kasi ang laki-laki ng Lord po natin. Di ba napakalaki ni Lord para lang sa napakaliit mong pangarap? Di ba? Dahil malaki ang Lord mo, siguraduhin mo na rin na malaki yung pangarap mo. At kung pangarap mo naman ang malaki, siguraduhin mo naman na alay kay Lord yan. Ha? Baka naman ang pangarap mo na kung ano-ano. Tandaan po natin, yung mga pangarap po natin, dapat i-alay naman po natin kay Lord. Di ba po? So, nothing is impossible with our God. Wala pong imposible sa Panginoon po natin. Kaya kahit mangarap ka ng malaki, posibleng mangyari po yan. Diba? So, but how can we really dream? And how can we really achieve our dream? So, I have an acrostic of the word dream. Una po dyan, determine your goals. So, yan po yung pinakauna natin dapat pong gawin. Para po sa mga inaan, pakul po kayo mag-alala, matatapos na po tayo. Konting tiis na lang po. Ayan, so determine your goal. Ang dream po, katulad na binanggit ko sa inyo kanina, mananatiling panaginip lang yan kung hindi ka aaksyon. Diba po? At mananatili lang din kung panaginip yan kung wala kang goals, kung hindi ka magkakaroon ng goals. Ang dream po kasi natin, dapat sinachunk natin yan. Dapat hinahati natin or dinidivide natin into bite sizes. At ang bite sizes po na yun po yung goal natin. Ayun po yung makakapagpakita sa atin na maliliit na detalye about sa dream natin. Halimbawa, gusto mo maging magaling na singer. Halimbawa, yun yung dream mo. So, posible mong maging goal, unang-una, pag-aralan mo yung music theory. Di ba? Ang sunod mong goal, yung matuto ka mag-harmonize. Sunod mong goal, yung matuto ka rin sa ibang mga instrumento para mas magaling kang tumenga. So, ganun po yung goals po natin. Unti-unti po niyang nabibuild yung dream po na meron tayo. So, as we take the smaller steps, doon po natin, unti-unti na pagsasama at nakakapag-leap po tayo doon sa dream po na meron po tayo. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin yun? So, first of all, you need to determine your goals. Next one is to record your dream. Kaya may nakalimutan po pala akong hiramin kanina. Yeah. So, sunod po yung record your dream. Hindi po pwede nasa isipan lang po natin yung dream po natin. Diba? Kailangan po na nire-record po natin yan. Tayo po mga tao, sobra po tayo makakalimutin. Ako nga po maglalapag lang po ako ng cellphone ko dito, mamaya hindi ko na po alam kung sa nilagay yan. So, ganun po tayo mga tao. Napaka makakalimutin po
po natin, kaya kailangan po natin na magpapaalala sa atin ng mga pangarap po na meron po tayo. Di nakalimutan ko pong hiramin yung vision board ko ni Brother Kiel. Ayan, kasi yun po yung isa pong paraan para po maalala po natin yung mga dream po na meron tayo. Maaari po na magupit tayo ng pictures, ng mga dream po na meron tayo, idikit natin sa illustration board. Tapos, ilalagay po natin sa isang lugar na lagi natin nakikita. At dahil po doon, dahil lagi natin nakikita, ito po yung magpapaalala po sa atin ng dream na meron tayo. Ito yung magdadirect sa atin na, ay, ito nga pala yung pangarap ko, ito yung dapat kong gawin. Di ba po? Or maaari din po natin isulat. Last week po, sa small group po namin, bago po kami tuluyang maghiwa-hiwalay, para ng mga layo ng pinagkapuntahan ng bawat isa na. Bago po kami maghiwa-hiwalay, nagkaroon po kami ng activity about vision. Pati na rin po tungkol sa dream, di ba po? Ang ginawa po namin, inalala po namin yung mga vision po namin for our own spiritual growth as well as for the group. Kung ano ba yung goal po namin o yung vision po namin para po doon. At ang ginawa po namin, matapos po namin alalahanin, isinulat po namin yun. Kasi naniniwala po ako na ito po mga isinulat namin, ito po yung magpapaalala sa amin ng mga dream o ng mga vision po namin para po sa sarili namin. So dahil po doon, magkakaroon ka ng remembrance. Diba? Magkakaroon ka ng paalala na ito yung dream mo, o kaya ito yung gawin mo. Naintindihan po natin yan? Number 3, enlist your dream team. Yan, so kailangan daw po natin ng dream team. Sa bawat matagumpay na tao, meron silang mga taong nakapaligid sa kanila na sumusuporta sa kanila. Tama po ba? Para kay Manny Pacquiao lang. Diba? Siya isang matagumpay na tao siya. Pero bago siya naging matagumpay, bago niya na-achieve yung pangarap niya na maging isang sikat na boksingero, diba? Meron mga taong tumulong sa kanya, tum-motivate sa kanya. Yung pamilya niya, yung coach niya, diba? Yung mga kasama niya sa training, tinulungan siya ng mga tao na yun para ma-achieve niya kung ano man yung meron siya. At na-fulfill naman yung pangarap niya, diba? Naging sikat siya na boksingero. At kahit kailan, hindi na mabubura sa history ng mga professional boxers yung pangalan ni Pacquiao. So katulad po niya, hindi naman pangarap maging professional boxer, pero kailangan niya rin ng dream team. Diba? Kailangan niya rin ng mga tao na mag-motivate sa inyo. Kailangan niya rin ng mga tao na magpapaalala sa inyo na ito yung kailangan mong gawin. Na mag-fail ka man, madapa ka man, tumambling ka man, bumali-baliktad ka man. Diba? Patuloy na magsasabi sa iyo na kaya mo yan. Diba? Na makalimutan mo naman yung pangarap mo, sila magpapaalala sa iyo na, diba, ito yung pangarap mo. So, kailangan po natin ng dream team. Yung mga encouragers, yung mga cheerleaders, wala mo po silang pom-poms, pero kailangan niyo po ng cheerleaders, diba? Ano pa ba? Yung mga motivators, para magpaalala po sa inyo na kayang-kaya niyong gawin yung pangarap po ninyo. Diba? Isipin niyo na lang po, si Pacquiao, kaya niya bang mag-isa yun? Kaya niya bang magtagumpay mag-isa? No, of course not. Yung lahat ng mga tao magtagumpay na yon. Ngayon, kaya ba nila magtagumpay with themselves alone? No. Di ba hindi po nila kaya yun? At ganun din ikaw. Hindi mo kayang ma-achieve yung dream mo na mag-isa ka lang. Of course, kailangan mo si Lord. Di ba? Ganun din naman nangyari kay Pacquiao. Pero higit pa doon, kailangan mo rin ng mga tao sa suporta sa'yo. Di ba? Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 11, 2 are better than 1 because they have a good return for their works. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Diba? So sabi po ni Solomon dyan ng mga ngaral, sabi niya, mas mabuti yung dalawa kasi sa isa. Kasi paano pag nadapa ka, sino tutulong sa'yo tumayo kung mag-isa ka? Diba? So ganun po yung fact noon. Na, halimbawa, as you pursue your dream, mag-isa ka lang, sinolo mo lang lahat, solo flight ka. Diba? Paano kung nadapa ka? Paano kung nag-fail ka? Sino mag-encourage sa'yo? Maaaring sabihin natin na, hindi kapatid, kaya kong i-encourage yung sarili ko, kaya sabihin, kaya yan. Diba? Pwede mo sabihin yan. Pero iba pa rin po pagka ibang tao yung nagtayo sa'yo. Tama po ba? So again, if you want to really achieve your dream, you have to enlist your dream team. Number 4. So number 4, adjust your routine or your lifestyle to make room for your dream. Napaka-importante po na sa pagpupursue po natin ng dream, ay magbibigay po tayo ng oras, ng lakas, diba? At ng resources po natin para po ma-achieve po natin yung dream po natin na yun. Kung ang habit mo ay ngumanga maghapon, imposible na mangyari yung pangarap mo. Diba? Kung ang habit mo ay ngumanga maghapon magdamag, nangalangas. Tapos, gusto mong i-pursue yung dream mo, aba walang mangyayari dyan. Diba? So, kailangan i-adjust po natin yung lifestyle po natin para ma-achieve po natin yung mga pangarap po natin na meron po tayo. If you're still going to do our old habits, na hindi naman po nakakatulong doon sa mga pangarap po natin, wala pa rin mangyayari dyan.
Tama po ba? Kung ang ginagawa mo ngayon, podcast ka na sa Facebook, diba? Update ka na Facebook. Boss, bawasan mo naman para ma-achieve mo yung dream mo. Kung 5 oras ka nanonood ng TV, boss, bawasan mo rin, di ba? Para makagawa ka naman ng action doon sa pangarap mo. As sabi ko lang naman po, bawasan na po natin yung oras natin sa mga bagay naman na walang masyadong kabuluhan. Diba? At i-spend po natin yung oras po natin sa pagpuso po ng dream na itinanim ng Panginoon po sa puso po natin. And number 5, yes, and na, dream na. Diba? Number 5, make God your dream fulfiller. Diba? Our Lord is our dream giver. Kasi siya lang naman po talaga yung makakapagdali po ng malalaking mga pangarap dito sa puso po natin. Diba? Siya lang naman po yung makakapagbigay po ng desires po sa puso po natin. At higit po doon, hindi lang po siya yung dream giver po natin. He is our dream fulfiller as well. Diba po? So, huwag na po natin yung idaan sa sarili natin diskarte. Si God na nga yung dream fulfiller, di diskarte ka pa. Diba madalas kasi ganun ginagawa natin eh. Ang gusto natin, kapag may pangarap tayo, ganito gagawin ko. Hindi, ganito pala, ganyan. Ang ginagawa natin, diskarte muna natin bago yung kay Lord. Pero tandaan po natin, dahil si Lord ang nagbigay ng dream na yan, hindi rin yan matutupad kung hindi si Lord ang mag-fulfill niya. So, lagi po natin tatandaan, si Lord ang kaya makapag-fulfill niya, kaya higit po sa lahat, bago tayo dumiskarte ng sarili natin, hingin muna natin yung gabay ni Lord. Amen po? Amen po ba? Sabi nga po sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, yan. Wala dyan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Sabi dyan, trust in the Lord. Huwag ka mananangan sa sarili mong karunungan, manangan ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, sa kung ano man yung gusto mong gawin, at sigurado, sabi dyan, no, He will make your paths straight. He will direct your path. Pagtatagumpayin niya kung ano man yung path na meron ka. Amen po? So, kung mabalikan po natin, ito po yung dream. Paano ba po? Yan. So, D, determine your goals. R, record your dream. E, enlist your dream team. A, adjust your routine or your lifestyle to make room for your dream. And M, make God your dream fulfiller. Napakadaling mangarap pero hindi madaling tuparin yung mga pangarap natin. It takes faith, it takes action. Tama po ba? Hindi lang po puro kundi gumalaw din naman po tayo paminsan-minsan. Diba? Kailangan po natin yon para matupad po yung mga pangarap po natin. Sabi na ni John Maxwell, drop down po, a dream is an inspiring picture of the future that energizes your mind, will, and emotions, empowering you to do everything you can to achieve it. So yung mga dream po na meron tayo, ayun po yung nag-energize sa puso natin para gawin yung mga bagay na dapat natin gawin para ma-fulfill yung mga pangarap po natin. Especially, di ba, kapag sobrang laki ng pangarap mo, ayan talaga yung mag-motivate sa'yo, ayan yung magdadrive sa'yo para gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Amen po? Amen. We can surely achieve our dreams, of course, if we desire first our Lord. Sabi nga di ba po sa Psalm chapter 27 verse 4, delight yourself first in the Lord and He will give you the desires of your heart. Di ba yun po yung una dapat? Maaaring binanggit ko sa inyo yung dream kanina, ito yung mga dapat yung gawin para ma-achieve yung dream nyo. Pero, bago po mangyari yun, dapat po i-delay po muna natin yung sarili natin sa Panginoon. Diba? At sabi niya nga doon, according to His promise, He will give the desires of our heart. And the key to opening the door of our dreams is to seek first the kingdom of God and His righteousness. And sabi nga po doon, diba? Sa Matthew chapter 6 verse 33, and all these things shall be added unto you. So kung gusto mong matupad yung pangarap na meron ka, kung gusto mong matupad yung napakalaking pangarap na meron ka, seek first God. Diba? Si Lord mo nang i-prioritize mo at sigurado, according to His promise, He will give you the desires of your heart and He will give you everything you ask for. Diba? Siyempre, yung according naman sa will ng Lord, baka naman yung everything you ask for na sinasabi ko ma-misinterpret mo, everything you ask for, ganito wala, Lord. Diba? Yung according naman po sa will ng Lord. So, God is just. Diba? Ang Lord po natin, He is just. If He sees your heart, kung nakikita niya po yung puso natin sa Kanya, imposible naman po na hindi niya tuparin yung mga pangarap po na meron po tayo. So, maybe not every dream is from God. Kasi gumagawa tayo ng mga sarili po natin pangarap. There may be a dreamless God. Diba po? Or a godless dream. But when your dream is so big, and when your dream came from God, imposible po na hindi po tuparin ng Panginoon. So for tonight, I challenge you to dream big and to act big. So yun na po yung punta.